Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, July 14 na po 2026, may panibagong bagyo po tayo na minomonitor na nasa labas po ng ating bansa at inaasahan na papasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po ng Martes bilang tropical depression o mahinang bagyo. Aalamin ho natin kung magkakaroon ba ito ng direktang epekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Gayun din, aalamin natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin ipagpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So ito pong tropical depression o bagyo na nasa labas ng ating bansa ay meron pong international name na Haishen. Ito po ay merong lokasyon sa ngayon na 1,170 kilometers east of southeastern Luzon. Tinataglay po nito ang hangin na 55 kilometers per hour malapit po sa may sentro at meron lamang pong pagbugso na 70 kilometers per hour tropical depression category. Pa northwestward naman ng kilo sa bilis po na 15 kilometers per hour. Doon po sa tinatawag natin na forecast track po o yung dadaanan po ng bagyo, ito po ay hindi naman nakikitang magkakaroon ng landfall scenario o hindi magkakaroon ito ng direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Bagamat papasok ngayong araw ng Martes itong tropical depression, lalabas din po ito pagdating ng araw ng Miyerkules bilang low pressure area o mahinang bagyo. Tulad na aking sinasabi, hindi lahat po ng mga bagyong pumapasok sa loob ng ating bansa ay malalakas. Ang nangyayari kasi dito, pag mayroong mahinang bagyo, sinusundan ng malakas, then malakas na bagyo, ang kusunod po ay mahina. At eto nga po, no, tatawagin po itong bagyong Josie at asahang wala itong magiging direktang epekto. Ngayon po, balikan natin yung bagyong minomonitor natin kasi may mga senaryo pa rin tayong kinoconsider. Ngayon naman, dito muna tayo sa tinatawag po natin na forecast weather condition. Bukod kasi dyan sa tropical depression na yan o mahinang bagyo, aktibo pa rin kasi ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa area po ng Ilocos region, sa may Benguet, Zambales, kasama po ang Bataan at Tarlac. Asahan ho natin, ngayong araw po ng Martes, ang tinatawag ho natin na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms o yung kalat-kalat po na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat o southwest monsoon. Kaya naman yung mga lugar na binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil din sa habagat o southwest monsoon. The rest naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit sa Luzon, Visayas at Mindanao ay mag-ingat din ho sa banta ng mga localized thunderstorms o yung tinatawag natin na mga biglang pagbugso ng mga pag-uulan lalo na ho sa hapon at sa gabi. Ang local thunderstorms po natin may dalawang kategorya. Merong hong mahina at merong malakas. So ngayon dito tayo sa tinatawag po ng pag-asa na tropical cyclone threat potential. Titignan natin kasi itong panibagong bagyong Josie ay lalabas din agad araw po ng Martes at wala po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa na dapat po nating ipagpasalamat. So ngayon ho ay naglabas ang pag-asa na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Pagkatapos po nitong bagyong Josie, may panibagong sama ng panahon na madedevelop dyan sa misilangang bahagi ho ng ating bansa. Same scenario, low chance ang category para maging tropical depression. At di pa rin natin malalaman kung magiging malakas ba yun o mahinang bagyo. Sa may bandang kanluran po ng Luzon, meron tayong nakikita dyan na panibago ding banta ng sama ng panahon o low pressure area na nasa low chance din ng category. Yan ho ay sa pagitan ng July 13 hanggang July 19. So diyan may panibagong sama na naman ng panahon na madedevelop sa misilangan at sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At nakita naman natin sa mga update yan, sunod-sunod na sama ng panahon na paparating pero hindi po lahat yan ay magiging mga malalakas na bagyo. Sa pagitan naman po ng July 20 hanggang sa July 26, may panibagong sama din na madedevelop sa may bandang silangan. So yung mga lugar po na yan na maapektuhan o mga lugar na posibleng malapitan ng sama ng panahon, hindi natin makoconsider kung magkakaroon ng matindi o malakas na epekto. Tulad po nito, para mas maunawaan po natin. Ito pong bagyong Josie o tropical depression Josie ay hindi po pinalakas ng habagat o hindi siya napapalakas ngayon ng habagat o southwest monsoon. Kaya ang tendencyng mangyari dito, pagkatapos po lumabas ng tropical depression Josie sa ating Philippine Area of Responsibility,
tuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya naman kahit wala tayong aktibong bagyo, ang habagat o southwest monsoon ay patuloy pa rin magpapaulan dyan po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Eto po, no, may mga lugar pa rin tayo o nagtaas pa rin ang pag-asa na tinatawag natin na banta ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Meron po tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan dyan po sa may Ilocos Sur, kasamang La Union, Pangasinan, Zambales ho at ang Bataan. Pag sinabi ho natin na 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan, yan ho ay sapat magpabaha sa mga low-lying areas at kaya din landslide sa mga landslide prone area, lalo na yung mga nakatira malapit po sa mga paanan ng mga buntok, no? Yung mga area ho na yan. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Sa forecast track po, pagkatala ng pag-asa, doon po sa ating tropical cyclone threat potential, ngayong month po ng July, nasa 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At itong panibagong bagyo, bagyong Josie, ay pangatlo na po ngayong July. Nauna yung bagyong Henry na asundan po ng Super Typhoon Inday at ito yung bagyong Josie naman ng mahina. So ang nagiging senaryo natin dito, ang nangyayari dito, mahinang bagyo sinusundan ng malakas, malakas na bagyo sinusundan po ng mahina. And then pagkatapos ng mahinang bagyo, inaasahan susunod din magiging malakas. Ito po mga kababayan ko, no? Yung mga panibagong sama ng panahon na nanggagaling po sa may bandang silangan po ng ating bansa, nalutyas ang kategory para maging bagyo, may mga tsansa ding malusaw yan o hindi magtuloy. Depende po sa magiging sirkulasyon po ng hangin. Ngayon, tanong na mga kababayan natin, hanggang kailan naman o kailan mawawala ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa? Ang habagat po ay magtutuloy-tuloy po ang epekto, especially sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa, hanggat wala pong sama ng panahon, panibagong sama ng panahon na na-develop. Ang ibig ko sabihin, hanggat wala tayong malisang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, tuloy-tuloy ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Ganito pa, magtutuloy-tuloy din ang lakas ng habagat kapag may mga bagyong paparating o low pressure area na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. And about naman doon sa sinasabi ho natin na monsoon break, kapag walang bagyo sa loob ng 1 hanggang 2 linggo ang pumasok, ang habagat po ay unti-unting hihina. Kapag yan ho ay humina, magkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break o pansamantalang paghihina o pagkawala ng habagat. And usually tumatagal po yan ng 1 hanggang 2 linggo. Paghina ng habagat, papasok naman ang epekto ng easterlies o malisang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Pagman po ng July, ang mga bagyo talaga karaniwan po nagre-record yan at hindi po direktang tumatama o pumapasok sa ating Philippine landmass. Pero dahil nga po pinalakas na nung nakarang bagyo itong habagat, kaya pag minadedevelop po ng sama ng panahon o LPA sa may silangang bahagi ho ng ating bansa, pag yan ay pumasok sa PAR at mas malapit pa, no, o merong distansya na 1,700 kilometers sa pagitan ho ng habagat, may chance magkaroon tayo ng rapid intensification. So ito para mas maunawaan nyo ho, no, itong bagyong Josie, tropical depression, ito po ay masyadong malayo sa habagat. Kaya hindi mangyayari yung tinatawag ho natin na rapid intensification. So when we say rapid intensification, ito po yung mabilis ang paglakas ng isang bagyo. At nangyayari lamang yan kapag malapit ang distansya ng bagyo sa habagat. Kaya hindi po natin nakikitaan ng paglakas ng bagyo etong bagyong Josie. Ito po, explain ko sa inyo mabuti. May iba't ibang kategorya ang mga bagyo. Ngayon, etong bagyong Josie ay pasok po sa category 1 na bagyo. Pag category 1 po na bagyo, more on maraming ulan lamang ibinibigay niyan. Pero mahina po ang hangin. Ang hangin lamang ng category 1 o tropical depression ay 39 to 62 kilometers per hour. Pag ang malalakas naman na bagyo, yan ay nagtataglay po ng typhoon hanggang super typhoon category na merong lakas ng hangin na 200 hanggang 250 kilometers per hour, which is yan po yung life threatening na lakas po ng hangin. Yan ay pasok nung nakaraan pong super typhoon Inday. Ito para mas maunawaan po natin, no? Yung nakarang bagyong super typhoon Inday po, no, hindi siya naramdaman sa malaking bahagi ho ng ating bansa dahil nag-stay lamang yan sa Philippine Sea. Ang nangyari naman dito sa bagyong Josie, kahit pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, masyadong maliit yung kanyang radius o yung lawak po ng sirkulasyon ng kanyang hangin. Hindi talaga siya nakakadampi, dumidikit sa ating Philippine landmass, kaya wala itong direktang epekto. Kaya naman yung mga nagsasabi, umuulan sa lugar namin, Kuya Francis,
dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil ba yan sa Bagyong Josie? Hindi po yan dahil sa Bagyong Josie. Ang mararanasan po natin pag-uulan ngayong araw po ng Martes, lalo na sa hapon at sa gabi at sa mga susunod na mga araw ay epekto po ng habagat o enhanced habagat, pati na rin ang epekto ng localized thunderstorm sa hapon po at sa gabi. Ito ho, bibigyan ko kayo ng mga paalala. Dahil nga ho meron tayong bagyong minomonitor ngayon, kinakailangan pa rin lagi kayo maging updated sa lagay ho ng ating panahon. Ito sa weather update kay Francis, umaga pa lamang, nagbibigay na tayo ng update sa lagay ng ating panahon. And then, ini-explain ko mabuti yung mga dapat ho natin gawin. Pangalawa, kinakailangan ay isipin natin na ating mga importanteng gamit, mga dokumento, papeles, itaas sa mga safe na lugar na hindi maaabot ng tubig, lalo na po yung mga low-lying areas. Sa parte naman po ng Luzon, sa Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, yung mga low-lying areas dyan, linisin ho natin ang ating kapaligiran para hindi po nagkakaroon ng biglaang pagbabaha. Alam nyo, ang isang main cause po ng pagbabaha ay maraming basura na nakakalat po sa paligid. Lalo na pag bumabara yan sa kanal, mabilis po ang pag-flow ng tubig at yun po talaga ang nagiging problema natin. Eto pa po, yung mga nakatira po malapit sa paanan ng bundok, malapit po sa mga baybayin, malapit sa mga dagat o ilog, kinakailangan pag merong heavy rainfall warning sa inyong lugar, lumikas po tayo para hindi po tayo mapahamak. Wag na tayo maghintay pa ng abiso, kung nakikita nyo sa forecast na apektado ang lugar ninyo, lumikas na ho tayo. Ito pa, napaka-importante ng paalala sasabihin ko. Kailangan panalangin natin sa Panginoon na itong Bagyong Josie ay wag na magbago ang direksyon. Once ho kasi magbago ang direksyon nito pababa ng konti, kahit po yan ay tropical depression, pwede yung maka-apekto, especially sa Eastern Visayas, sa North Luzon, dahil dyan po mas malapit. Pero nakita nyo naman, pinakita ko kanina, yung track forecast niya ay talagang biglang liko. Pagpasok ngayong Martes, lalabas din agad ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng umaga ng Miyerkules. So wala na yung magiging direktang epekto. At yung sinasabi ko din, ipag-pray din natin. Yung panibagong sama ng panahon na nakikita natin sa may bandang silangan, mas malaki ito, mas malawak yung radius. Pero hindi pa natin masasabi kung magiging malakas na bagyo o magiging super typhoon yung susunod po dito sa Bagyong Josie. Kaya ito, kahit po maraming bagyo ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, kung ito naman po walang magiging direktang paglandfall sa ating Philippine landmass, wala po ito magiging malakas na epekto. Tulad na lamang ng dalawang super typhoon na pumasok sa atin, yung Super Typhoon Francisco at yung Super Typhoon Inday, which is yun po talagang nagbunga sa panalangin natin. At ito pa po, isummaries natin para mas maunawaan po ng mga kababayan natin. Ang pangunahing weather system pa rin natin ngayon ay habagat o southwest monsoon na nakakaapekto po sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Summarize ko ng mabilis para maunawaan natin sa Ilocos region, sa Benguet, Zambales, Bataan at Tarlac, yung mga lugar po na mostly apektado ng enhanced habagat o southwest monsoon. Pangalawang weather system natin, etong Bagyong Josie, Tropical Depression Josie, Category 1 lamang. Mahinang bagyo, walang direktang epekto sa anumang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero pwede po ito magkaroon ng pagbaba na direksyon kung magbabago. Pero kung ito'y po yung magtutuloy-tuloy, ngayong Martes, pagpasok, paglabas ng Miyerkules, wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. Gayun din, nakakaapekto ba? Tanong ng mga kababayan natin, nakakaapekto ba itong banta ng El Nino sa mga bagyong malalakas pero hindi nagbibigay ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ho ng ating bansa? Kasi marami hong naguluhan. Ito po, para mas maunawaan natin. Yung Super Typhoon Inday daw, akala daw ng mga kababayan natin, dahil sa Super El Nino, banta ng El Nino, kaya hindi ito nagpaulan. Hindi ho, yung mga bagyo kasi na nauna, yung mga malalakas, nag-stay lamang na matagal dito po sa Philippine Sea. Kaya kahit gaano po kalawak o gaano kalakas ang isang bagyo, super typhoon, kapag yan po ay walang direktang paglandfall o pagdikit sa ating Philippine landmass, hindi po yan mararamdaman. Pansinin nyo mabuti, ang isang malakas na bagyo, yung pinakasentro o yung pinakamata niya, yun po ang merong pinakamatinding impact. Pero yung traffic extension lamang ng kanyang hangin ang dadampi o didikat sa ating Philippine landmass, mahina po yung magiging epekto nun. So dapat po, ang lagi natin ipanalangin, lahat ng mga bagyong malalakas sa Philippine Sea lamang. Kasi kahit pumasok yan sa ating Philippine Area of Responsibility,
pero walang paglandfall, hindi natin mararamdaman ang isang bagyo. Etong bagyong Josie, talagang medyo pinag-uusapan niya sa ngayon, pero hindi ho yan mararamdaman, no, sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Kaya naman yung mga senior natin yan, yung mga nanay and tatay, lagi po nagko-comment sa ating comment section at laging nagbibigay ng prayers and paalala po, no, sa mga kababayan natin. Huwag kayong mag-alala, ito pong panibagong bagyo, wala pong direktang epekto. Kaya naman ngayong araw po ng Martes, asahan pa rin natin ng medyo magandang panahon sa Metro Manila, sa Visayas, no, at sa Mindanao. Pero bandang hapon hanggang sa gabi, may mga tsansa po ng mga pag-ulan. Kaya lagi pa rin kayo magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan, lalo na po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Muli, ito ang inyong Kuya Francis, naghahatid ng update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.